What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. This is Orbs again. And yes, today another blessed day and of course another reaction video. But guys, heads up lang. Labas muna tayo sa mga competition, singing competition sa mga Pinoy artists na sinusubaybayan natin because today this is the first video or reaction video na gagawin natin sa nangyayari sa bansang Pilipinas. And yes, this is about the economic issues ng Philippines, and may nakita akong isang video from a YouTuber. Yung channel niya ay kay Von Ordona, and sobrang na-amaze ako doon sa napanood kong mga clips ng video niya na to about the corruptions happening in the Philippines. And yes, guys, ang channel natin hindi lang tungkol sa musika. This is about also trending news, what's happening on the Philippines, current events, and all of that. And yeah, today meron na tayong gagawing first video sa mga issue na nagaganap sa Pilipinas, and I'm gonna use these platforms, my platforms, our platforms to share some opinions or reactions kung ano na nga ba ang mga nangyayari sa atin. So today, wag na natin patagalin to guys. Panoorin natin tong video na to. This is about the economic issues dito sa Pilipinas. So ito ay galing kay Von Ordona. Credit kay Von Ordona. I already subscribed to your channel. Thank you so much. And I hope you will continue creating this kind of content. So tara, panoorin na natin to. Here we go. Alright. Ganito ang itsura ng 1 bilyong piso. Si guys, wait lang, pause ko lang muna. So this is the context of about corruptions and money, of course, na sinasabi dito sa video kung gaano kadami yung pera na ninakaw sa atin ng mga Pilipino. Hindi lang dito sa Philippines, of course, all over the world, kasama lahat ng Pilipino dito, no? Kaya I decided to create a video, reaction video sa ganitong klase ng topic. And disclaimer lang din, guys, wala akong pinapanigang mga groups. This is just based on my personal view, POV kumbaga. Laki ang itsura ng 500 milyong piso na ninakaw ng mga korap na politiko. They are showing how big the money has been stolen, no? By the she's telling on the video na ganito kadami yung pera na ninakaw ng mga corrupt na politiko. Ganito kalaki ang itsura ng 250 million. 100 milyon to? Ngayon lang ako nakakita. 250 million, 100 million, they are showing kung gaano kadami yung pera na based dun sa amount. Ng ganito kadami pera. Ganito kalaki ang itsura. And of course guys, yung mga nagpe-present, what I can see, I think they are wearing different clothes, and you know, yung previous sa 150 million is wearing like, you know, a beggar, and yung mga previous ay mga blue collar employee or mga employee siguro. Itsura ng 50 million pesos. Ganito pala ang itsura ng 10 milyon na ninakaw ng mga kurap This one, I think this is a farmer. na politiko. Ganito kalaki ang itsura na 1 Estudyante. milyong piso ninakaw na isang kurap na politiko. Balita ko, pati mga classroom ginawa niya ng negosyo. Grabe. Pati mga classroom ginawa ng business. Alam nyo ba na ang 1 milyon na to kayang bumili ng 850 na Clark, it's time. ano yung sinabi niya? I think guys, they're showing
something about kung ano yung pwedeng mabili nung amount na yun, no? Sa aming mga estudyante at kaya nitong punuin ng halos 30 na classroom sa iba't Okay, it's about how many chairs ang pwedeng mabili nung amount na yun. 1,000,000, no? ibang eskwelahan. Diba sabi nyo, kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero bakit pati pondo ng edukasyon, pinoporsyentohan nyo? Grabe, no? Pati pondo ng edukasyon, may porsyento. Porkit ba yung mga anak nyo sa private school nag-aaral? Kaya sa amin, wala kayong pakialam? Ilang henerasyon pa ang nanakawan nyo ng kinabukasan? Kung hindi kayo, sino ang tutulong sa amin mga estudyante na magkaroon ng magandang edukasyon? Which is true, guys. Napakadami mga estudyante ang nagsasuffer because of lack of means para magkaroon ng magandang edukasyon. And kabilang kami dyan, guys. Ako personally, I want to share something on you na meron ako mga pamangkin na experiencing this kind of hardship kasi hindi enough yung suporta na nabibigay ng family. And of course, when it comes of education, sobrang hirap talaga mag-aral lalo na kung wala kang pera, which is true. Kung hindi kayo, sino ang tutulong sa amin para magkaroon ng magandang edukasyon? Correct. Karapatan namin to eh. Pero bakit pilit nyo pinagkakait? Etong pera na to, pwede sana magamit sa maayos at magandang sistema to eh. Pero hindi ito nangyari dahil ito'y binulsa at ninakaw. True. Based sa mga news na napapanood ko rin, guys, totoo yan. Napakarami and napakalaki ng issue ng korupsyon sa Pilipinas. And hindi lang to para tungkol sa isang tao, no. Madami lalo na sa mga nakaupo, no. Marami tayong napapanood sa social media, sa news and different platforms kung sino yung mga tao na yan na gumagawa ng gantong klaseng katiwalian, no. Putang ina! Ganito pala ang itsura ng 10 milyon na ninakaw ng mga kurap na politiko. Sa 10 milyon na to, kung napunta lang to sa amin, kaya sana na itong bumili ng libu-libong sako ng binhi at pataba para sa aming mga magsasaka. And guys, napapansin ko din, no, they are giving the spotlight sa mga issue na nangyayari sa mga bawat sektor ng mamamayang Pilipino, no. Like this one, this is about the farmers and yung previews about the educations, mga estudyante. Mga butil na sana'y itinanim na palay at naging kanin sa pagkainan ng bawat pamilya na. Isa din to malaking issue, guys, kasi marami tayong problema sa supply ng bigas, no. Natin. Kayang-kaya na sana nitong bumili ng daang-daang makinarya at sistemang patubig. Dugot pawis ang puhunan namin dito. Pero kayong mga buayang nakaupo, kayo ang nakikinabang sa pera ng bayan. Imbis na umasenso, baon na kami sa utang. Yes, and guys, I know some of you napanood na din yung about sa mga nepo babies, something like that, sa mga corrupt officials. Alam ko marami sa inyo nakapanood nun, and we all know na ganun pala yung nangyayari, no. May mga certain people na nakikinabang dun sa mga taxes ng bawat Pilipino nating mga Pilipino. Hindi naman kami tamad eh. Pero paano kami uunlad? Kung paulit-ulit nyo kaming ninanakawan? Totoo yan, guys. Ang isa sa pinakamahirap na tingin ko sector dito sa Pilipinas ay yung maging isang farmer, lalo na rice farmer ka. Mahirap yan. Ako nakatira ako sa probinsya and I know kung gaano kahirap yan. And some of you, of course, alam din yan. Hindi basta-basta ang maging isang rice farmer. Ganito kalaki ang itsura ng 50 million pesos na ninakaw ng mga korap 50 million. na politiko. Kahit magtrabaho ako ng 10 taon na puro overtime, hindi ko kikitain to eh. Pero kayo,
Kayang-kaya niyong ibulsa to? Nakakapagod na ang putang inang sistema dito sa Pilipinas. Kahit anong sikap ko, kulang pa rin ang sahod para sa pamilya ko. This is about the regular employee. No, na kagaya ko, no, na it's a regular employee din. Ganto talaga yung mafe-feel mo, lalo na pag sobrang dami mo nang napapanood about corruption, kung ano nangyayari sa bansa. Like, hindi siya nakakatuwa, hindi siya, alam mo yun, maganda sa pakiramdam. Alam mo kung ano pa yung masakit? Yung buwis na kinakalta sa sahod ko, hindi man lang bumabalik sa akin bilang maayos na serbisyo. Imbis na maayos na kalsada, murang bilihin, hindi! Puro sports car. Totoo yan guys, napakarami pa nating mga kalsada dito sa Pilipinas na sobrang hindi pa develop, no? Marami pang rough road, lalo na sa mga probinsya. Dito rin sa amin guys, hindi ko nasasabihin kung nasaan ako, pero madami rin dito, no, na mga kalsadang hindi pa gawa. And may mga nakikita rin ako, ito alam to ng lahat, may mga kalsada na maayos pero sinisira bago mag-eleksyon. Ayun yung malaking question, why? Why paulit-ulit ganun yung nangyayari, no? Maayos yung kalsada pero nakikita natin nasisira, sinisira, binabago, inaayos kada eleksyon. Question talaga yun eh. Question. At mansyon ang nakikita ko sa social media. Ano yun? Kami nagpapayaman sa inyo? Ang sarap yung yakapin sa leg hanggang sa mag-violet na kayo. Tangina. Tapos kami isang kahig isang tuka. Nagigil ako sa inyo eh. Hindi pre. Kasi sa pera na to, kaya nitong matulungan may 50,000 na manggagaong Pilipino na katulad ko. 50,000 na manggagawang Pilipino ang pwedeng matulungan, no? Grabe. Imagine na lang natin kung ano yung mga programa na pwedeng gawin ng isang matinong politiko na hawak ng ganong kalaking pera, no? Na ibabagsak sa mga mamamayang Pilipino. Mapakarami na nga pwedeng matulungan. At may angat ang sahod, pero hindi ito nangyari. Dahil guys, in my 30 plus years na nabubuhay, no, parang ilang beses pa lang yata ako naka-experience na nagkaroon ng increase when it comes to salary sa mga regular employee. I've been working in the fast food chains when I was in college, and sobrang hirap. But fulfilling naman siya in my end kasi naka-graduate naman ako. So, yung bagay na ganito na pinag-uusapan ngayon, na napakarami dapat sanang matutulungan kung magkaroon ng mas mataas na sweldo yung bawat empleyado, no, bawat mamamayang Pilipino, to increase the value of life. Yung alam niyo yun, yung hindi masyadong gipit, hindi nagkukulang yung pangsuporta ng bawat mga magulang sa pamilya na nila, no? ito ay binulsa at ninakaw. This one, I think he is a very hardworking person naman to. 100 milyon to? 100 million. Ganito pala kadami ang mga ninakaw ng mga korap na politiko. Ngayon lang ako na... So guys, ini-skip ko lang siya since meron tayong mga ads dun sa video, and as just a respect sa channel ni Von Ordona, I need to watch those ads, no? Dahil hiniram lang natin tong video na to. And again, shout out to Von Ordona sa channel niya. Guys, you can visit his channel. Subscribe kung gusto niyo yung mga ganitong content, and magkaroon tayo ng mga educational content, no? Just follow Von Ordona sa YouTube channel niya. Alright. This is the continuation, guys, Ng ganito kadaming pera. Grabe. 2 milyon sana ang nagugutom na Pilipino ang kayang pakainin neto. 2 milyon, no, na Pilipino ang pwedeng masuplayan or mabigyan ng tulong ng 100 million. Eto ba yung pinag-awayan nyo sa Senado?
course guys, nabanggit na ang Senado sa video, which is talagang nagkaroon ng tension, nagkaroon ng hanggang ngayon, as of this moment guys today is October 6, 2025, and as of this moment na ginagawa natin tong video na to, marami pa ring issues sa Senado. Mga putang ina nyo! Ooh, that's solid. The emotions na nararamdaman ko sa mga nagpe-present is sobrang intense. Araw-araw kami nagbabayad ng buwis para sa mga bilihin. Ang sinasabi nila, merong ayuda, pondo, programa para sa mga mahihirap. Nasaan? Nasaan? Wala kaming nakikita kundi mga politikong nagpapayaman. Hindi naman namin kasalanan na pinanganak kami na mahirap. Ang gusto lang namin, mabuhay na may dignidad. Yes. Pero wala eh. Ang tingin nyo lang sa aming mahihirap, salot sa lipunan. Grabe yun. Tagus yun. Which is totoo guys. Ako meron akong nakasamang politiko before. Ewan ko lang kung maalala ng ibang friends ko, no, may nakasama ko, sobra grabe niyang naka-experience ako ng ganyan sa isang politiko before, kung paano ko narinig yung mga words about, you know, may hirap doon pa mismo sa politiko na yun, and I know na nandyan pa din siya. Yung clue lang babae siya, yun, na nakatrabaho ko, hindi man nakatrabaho, para nakasama ako sa isang event na 4 days, 5 days yata yun, and yun, nakita ko yung personality nung politiko na yun, and I hate her for that. Simula hindi ko na siya binoto. Nagiging mahalaga lang naman kami sa inyo pag kailangan nyo ang boto namin tuwing eleksyon. Diyan kayo magaling. Exactly. Kaya tayo guys ang may power pagka eleksyon, bumoto tayo ng tama. Sana magamit ko tong video na to sa susunod na eleksyon. Guys, bumoto tayo ng tama. Tamang tao na alam natin na maglilingkod sa atin ng tama at magbibigay ng tamang serbisyo. At totoong serbisyo. Pero pagkatapos nun, wala na kaming kwenta sa inyo. Ang gagarapal nyo magnakaw ng milyong-milyong pera na hindi nahuhuli, samantalang isa sa amin nagnakaw ng isang sakong bigas. Dinampot agad ng mga pulis. Totoo yan guys, isa din yan sa mga napapanood ko sa social media, no, since nagputukan nga yung mga issue ng corruption dito sa Pilipinas. Meron nagnakaw ng sardinas, nagnakaw ng bigas dahil para sa pamilya at nagugutom na, pero kulong agad. Which is totoo talagang nangyayari yun in real life. Totoo yun, totoong nangyayari yun. Totoo yun. Pero sa mga politiko na nagnanakaw ng bilyon, milyon, imagine ninyo, napakahirap. Hirap nilang hulihin dahil may tamang prosesong kailangan sundin. Pero kung ikaw ay isang mahirap na nagkasala, diretso ka sa kulungan. Totoo yan. Sa totoo lang, ang dami sana mabubusog sa pera na to. Pero hindi ito nangyari. Dahil ito ay binulsa. Ninakaw. Binulsa at ninakaw. Oh, a rider. Saludo sa mga rider. Lalo na sa Manila. Ganito kalaki ang itsura ng 250 million. 250 million. So pataas tayo ng pataas, guys, no? Naninakaw ng mga korap na politiko. Araw-araw akong bumabiyahe sa kalsada, nainitan, nauulanan, para lang makapag-deliver at may mauwi sa pamilya ko. Totoo yan guys, kaya ako sobrang saludo ako sa mga rider, kasi hindi biro, umulan umaraw yan, terik ang araw, lumakas man ng bagyo, makikita mo may mga nagbibigay pa rin sa atin ng serbisyo, kagaya ng food delivery, ng angkas, 'di ba? Yan, nandiyan sila talaga lagi. Hindi nyo ba kayang gumawa ng tapat na proyekto
na hindi nyo pinoprosyentuhan? Sira ang daan, puro lubak. Halos buhay na namin yung kapalit sa bawat biyahe namin eh. Tapos yung kita namin, I'd say with Clay. Another ads for this video, guys. Skip ko muna to ha. Hindi ko pala i-skip, papanoorin ko muna, alisin ko lang muna siya sa frame natin. As a respect sa video ni Von Ordona, I need to watch the ads. Alright, so going back, guys, no? So mga rider natin, sobrang saludo dyan. May mga kaibigan ako na ayan din yung trabaho, kaya alam ko kung gaano yan kahirap, gaano yan kabigat na trabaho. As I've mentioned, umulan, umaraw, nandyan talaga sila. Alright. dahil sa putang inang mahal na gasolina na yan at sa mga boundaries namin. Di ba? Correct. Isa pa yan yung gasolina, no? Sobrang taas ng gasolina, and yung mga boundaries nga mataas din masyado para sa mga riders, and parang sobrang liit na nung natitira para sa kanila. Diba may pondo naman para sa kalsada, murang serbisyo at suporta sa aming mga rider. Pero saan napupunta? Putang ina. Ayun! Nasa bulsa ng mga buhaya. Tapos pag na-aksidente kami, wala kaming makuhang tulong. Kapag nawalan kami ng trabaho, wala kaming masasandalan. Correct. So malaking halaga na to. Which is true, guys, no? Pag ikaw ordinaryong empleyado, nagtatrabaho sa isang kumpanya, nagbibigay ng serbisyo, pag nawalan ka talaga ng trabaho, pakahirap. Lalo na pag nagkasakit ka, na-aksidente ka, ayan, mahirap yung mga uncertain events sa buhay ng isang tao. Sobrang hirap. Kaya importante na meron kang savings. So, yan guys, marami rin naman tayong pwedeng panoorin about yan, tungkol sa ganyang topic. But let's go back dito sa topic na to, about corruptions. Kaya nitong gawing ligtas at maayos na biyahe ang mga libo-libong Riders, tricycle driver, bus driver, jeepney driver, at sa mga kapwa ko rider totoo yan. na araw-araw na nagsasakripisyo para makapaghanap buhay. Pero hindi ito yung nangyari dahil ito ay binulsa at ninakaw. Correct. Napakadami sana no na pwedeng maging development pala ng Pilipinas dahil ang yaman-yaman pala talaga natin. The problem is hindi nagagamit ng tama yung mga pondo, no, yung mga buwis na galing sa mga ordinaryong Pilipino. Oh, sobrang daming pera. Money, money, money. Ganito kalaki ang itsura ng 500 milyong 500 milyong piso. 500 million. piso na ninakaw ng mga korap na politiko. Kung napunta sana to sa amin, kaya sana nitong magdagdag ng halos 5,000 hospital beds. 5,000 hospital beds. I think this is about health issues naman guys, no? And yung 500 million na pera, ito ipapakita nila kung ano yung pwedeng maging use kung gagamitin sa tama. Para sa mga pampublikong hospital, kaya sana nitong mag-provide ng daang-daang teknolohiya, pasilidad, at espesyalista. Which is correct guys, sobrang lack natin sa ganyang serbisyo, no? Lalo na sa mga public hospital. And you know, ito totoo talaga to guys ha. Pag ikaw nagkasakit ka at dinala ka sa ospital, wala kang pera, mahihirapan ka na asikasuhin ng isang doktor, ng espesyalista, no? Totoo yan. Sobrang totoo yan, no? Kaya sana in the future magkaroon na tayo ng mas magandang mga pasilidad, no? Mas marami pang mga nurses and doctors ang magstay na dito sa atin in the future. Kasi alam naman natin yan guys sa Pilipinas, yung mga nurses, hindi lang nurses and doctors nag-a-abroad talaga.
no? Nag-abroad talaga kasi nga because of the benefits na makukuha nila doon sa ibang bansa is ikumpara mo naman na makukuha nila dito sa Pilipinas, like sobrang malaki ang difference. I don't know a lot of benefits, pero sa mga napapanood natin ng mga influencer na doktor na mga nasa abroad and yung mga OFWs na nagtatrabaho sa abroad, alam natin na magkaiba talaga. Sobrang laki ng difference ng benefits sa ibang country compared dito sa Philippines. Kaya mas marami ang pinipiling mag-abroad, which is hindi talaga natin masisisi. Dahil alam nyo na hindi namin kayang magpagamot sa ibang bansa. Habang kayo, general check-up sa Singapore pa? Sa US pa? Which is true, guys. Meron tayong isang politiko ngayon na may sakit daw at lumipad ng ibang bansa, iniwan ng issues na sabit yung pangalan niya. He's a male. Kilala nyo yon. Comment nyo sa baba kung gusto ninyo, walang problema. Hindi ko piniling magkasakit. Pero bakit sobrang parusa ang magkasakit sa bansang to? Totoo yan, guys. Kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina, which is true talaga, kung wala kang pera at nagkasakit ka, sobrang hirap. Mahirap. Lalo na pag nasa public hospital ka, and kung magpa-private ka man, dapat meron kang malaking amount para masuportahan ka at mabigyan ka ng lunas or matignan ka ng isang espesyalista, ng isang doktor. Totoo talaga yan. May mga public hospital akong na-experience before ako. When I was a teenager, meron akong friend na aksidente, and then dahil wala nga siyang pera, I saw him dying on the bed. Nakita ko siya. And because of that, na-realize ko talaga kung gaano ka-importante na meron kang pagkukunan just in case na may mangyari sa'yo. That is emergency funds. So, yan talaga, importante yan na sana may mga ibang influencer din, no? Marami naman ang nagtuturo niyan about financial literacy. So ako hindi rin naman ako ganun kadunong pa, pero I'm trying my best, no? Kasi nga ganito nga yung sistema natin dito sa Pilipinas, no? Lalo na pag na-hospital ka, wala kang pera, paano ka na? Gaano kahirap 'yun? Oh! Yung sakit ko, pwede sanang malunasan. Kung meron lang sanang gamot at maayos na paggamutan. Totoo yan, guys. Maraming namamatay because of, hindi nga nabibigyan ng serbisyo, no? Pero meron akong isang kongresista na may malasakit. Kilala nyo naman yun, no? So ako, nakikita ko kung gaano ka-effective yung mga ganong klase ng programa. Pero pagdating ko ng ER, ang sinabi sa akin, wala daw gamit, wala daw gamot. Totoo yan, lack. Sobrang lack natin sa mga ganyan, no? Kaya ang dami talagang nahihirapan. Sobrang daming nahihirapan. Wala daw bakanting kama, walang doktor, lahat na lang wala. Patayin niyo na lang ako! Ouch. Sakit nun. Ang masakit, alam kong may pondo para dito. Pero ninakaw na. Which is true, guys. Kagaya ng sinabi natin, no, may pondo naman hindi lang talaga nagagamit ng tama, no? Kaya sana in the future, mas marami na tayong changes na makita, pagbabago talaga. Kaya imbis na gumaling ako. Alright, guys, I need to watch this again. Ads. Again, as a respect and credits to sa channel ni Von Ordona. Dahil hiram lang natin tong video na to and sobrang na-amaze ako sa video na to. I think original yata to ni Von Ordona.
So, yeah. Sobrang nakakatindig balahibo ang konsepto ng kanyang video. Alright? Araw-araw na lang akong natatakot. Kinakabahan kung aabutin pa ba ako ng bukas. Dito sa Pilipinas, ang mahirap na pasyente, hindi na pinapapili kung lalaban pa o hindi na. Kasi madalas, wala na talaga kaming laban. Totoo yan. Oo. Hindi na tama! Na ang kalusugan naming mahihirap ang sinasakripisyo para sa bulsa ng mga iilan! Hindi lang pera ninakaw niyo sa amin. Pati yung karapatan naming mabuhay. Marami sanang matutulungan at mabibigyan ng pag-asa tong pera na to. Pero hindi yun nangyari dahil ito ay binulsa at ninakaw. Sobrang totoo, no? Grabing yung reality ng mga linya o mga sinabi ng sa video na to, no? Sobrang totoo talaga na nangyayari siya, and sobrang hirap talaga. And sana may tumindig sa atin, may tumayo sa atin, no? Na isang leader na magpapabago ng mga scenario na ganito, na mariresolve yung mga ganitong klase yung issue. Ngayon tanong ko sa'yo, hindi ka pa rin ba galit? Nakakagalit talaga, syempre. Sobrang nakakagalit. Lalo na naglalabasan na at nalalaman na ng mga Pilipino, bawat isa sa atin, no, kung ano yung totoong nangyayari sa bansa. Like billions of money ang kinukorap sa atin, inanakaw sa atin, no, na imbis sana ay ginagamit para sa atin, no. Ganito ang itsura ng 1 bilyong piso 1 billion na ninakaw ng mga korap na politiko. Kung napunta lang sana sa amin to, mababawasan ng halos 2,000 namamatay kada taon. Ang taas ng death rate ng Pilipinas, no, every year is 2,000. I'm sorry? Gano'n nga yung kadami? Back ko lang, guys. Na politiko, kung napunta lang sana sa amin to, mababawasan ng halos 2,000 namamatay kada taon. 2,000 nga, 2,000. Ang taas ng death rate ng Pilipinas. Bawat sakuna, nakakatulog sana kami ng mahimbing na hindi nangangamba sa kaligtasan ng aming pamilya. Totoo yan, guys. So, ang dami ring issues ngayon about infrastructure or mga ghost projects, yung mga substandards na proyekto, no, na billions and billions yung halaga, pero pinakita ng inang kalikasan yung mga katiwalian. And alam ko some of you guys na napapanood yan sa social media, lumalabas yan na maraming mga infrastructure na sobrang substandard, na sira agad, bumigay yung mga blood controls, and may mga proyekto na hindi naman tinapos, na wala naman, pero billions and billions, millions yung mga worth ng mga projects na yun, no. Sobrang dami. May isa rin akong kilala na may mga insertions and may mga ghost projects na andyan pa rin sa government ngayon, and sana yung mga kagaya niyang ganun, no, mawala na sa posisyon. Sa tuwing bumabagyo at umulan, tapos sa isang iglap, inanod lahat ng baha, lahat ng meron kami.
bahay, gamit, pati mga alaala sa aming tahanan. Yan yung sobrang hirap guys pag nawalan ka ng bahay, no, na pinaghirapan mo, dugot pawis yung inilaan mo, no, to build a home. Sobrang hirap niyan. Tapos wala ka man lang makuwang tulong sa government. At ang pinakamasakit, hindi bagyo yung sumira sa amin, kundi yung korupsyon. Yes. Siyempre guys, yung mga flood controls na yan, dapat yan na-implement ng tama and hindi mag-a-affect sana kung magkaroon ng disaster, no, sa mga iba't ibang lugar na malalang epekto ng baha. And kung tama lang sanang ginamit yung pondo para sa flood control, no, hindi sana bahang-baha sa Maynila, sa ibang parte ng Pilipinas, and hindi sana nasira yung mga bahay ng mga nasalanta na napakahirap buuin, no. Mahirap bumuo ng isang bahay. Sobrang hirap. Kung nagamit lang sana sa tama itong pondo na to para sa flood control, masaya sana kami magpapasko. Isa pa yan guys, magpapasko na. And sa mga naapektuhan po ng flood in this year, Pilipino tayo, still we need to fight, no. Maayos sana yung evacuation center, eh di sana hindi kami nagsisiksikan na parang hindi kami tao. Kung napatayo yung mga tulay na sinasabi nilang ghost project, eh di sana hindi kami na-isolate o nagugutom habang kaming lahat basang-basa at giniginaw sa labas. Kayo namang mga kurap, komportable kayo natutulog sa mga mansyon nyo galing sa taong bayan. Yes. Sana ma-realize na yan ng mga nakaupo, no, at sa mga susunod na uupo, no, na sobrang dami naghihirap na Pilipino tapos na nakawin mo lang. 'Di ba? Ipubulsa mo lang. 'Di ba? Na pwede pa sanang maraming taong matulungan. O bagyo nagdala ng baha sa lugar namin. Pero ang tunay na sumira sa buhay namin ay ang kasakiman! Totoo yan guys, no? Yung pagiging sakim talaga, sobrang dami nang naapektuhan. Lalo na yung mga taong nakaupo, yung mga taong may power, no? Kaya tayo ang mga susunod na pipili, no, sa mga mamumuno. We need to be smart sa pagpili ng mga taong uupo para hindi na natin ulit tumaranasan, no, yung ganitong mga sakripisyo, paghihirap. Hanggang ngayon, umiiral sa ating bansa, pero hindi pa huli ang lahat. Sana may natitira pang kahit konti na kaluluwa sa mga taong nakaupo sa gobyerno. Patuloy pa rin kaming umaasa ng sambayan ng Pilipino na sa hinaharap magkakaroon tayo ng pagbabago. Yes. Para sa mga taong we are hoping for that kind of changes, no, sa future. Sana talaga. Sana. Hindi pa bukas sa mga mata. Narinig nyo na ang boses at hinanakit ng taong bayan. Ngayon tatanungin namin kayo, hindi pa rin ba kayo galit? Justice. Ayun yung nasa end ng video ni Von, no? Justice. And of course guys, I believe kailangan talaga tong maaksyonan. Kailangan mabigyan ng justice ang bawat Pilipino. Lalo na ito ay tungkol sa korupsyon. Tungkol ito sa bawat mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis pero napupunta lang sa mga iilang mga politiko. So sana this year, bago magtapos ang taon, marami ng achievements dyan sa government kung paano mariresolba yung mga gantong klase ng problema sa edukasyon,
problema sa kalusugan, problema sa ekonomiya, problema sa mga infrastructure para sa safety ng bawat Pilipino, no, when it comes sa mga disasters, no. And I believe meron pa rin naman tayo mga nakikita na mga matitinong politiko and handang magserbisyo sa bawat Pilipino, and patuloy po natin silang suportahan. And I think guys, that's it for today. Maraming salamat. Mahaba yung video na to. Maraming salamat kung papanoorin mo, and thank you so much sa mga bagong subscribers. Kung bago ka lang sa channel ko at nakita mo to, please don't forget to subscribe, hit the like button and the notification bell para ma-notify ka sa mga susunod natin videos. And today guys, that's it. And again, thank you so much sa channel ni Von Ordona. Sa kanya po yung video, credits to him. Follow nyo po siya sa YouTube channel niya, Von Ordona pa, VONORDON. Ayun po yung channel niya. And thank you so much again guys sa pagsama sa akin, and kita tayo sa susunod nating video. See ya.